Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-uusapan natin itong kumakalat na post na sa social media. Ito'y tungkol kay Gladys Guevara. Itong si Gladys Guevara ay sikat noon sa artista ito, sikat noon sa Itbulaga, no? If naka-remember kayo, magaling rin tong sumayaw, yung mataas yung baba dito. Pero maganda yan si Gladys eh. Ganda yan. Si part niya sa market niya noon na komedyante na si Vic Soto at si Joey De Leon. Okay. Quote unquote Gladys Guevara. Before I will read Gladys Guevara's post, bigyan muna kayo ng background nangyari the other week. Hindi ko na matatandaan kung how many days ago ito nangyari ha. Basta si Salvador Panelo kumanta ng kanta ni Sharon Cuneta at si Sharon Cuneta pinuna niya si Panelo kung bakit raw kumanta si Panelo sa yung mga kanta niya noon. So, nasa vlog ko yan. No? Hanapin nyo. Si Sharon Cuneta, binatikos niya si Salvador Panelo kasi kinanta yung kanta niya. No? Kawawa nga si Salvador Panelo kasi yung kanta na yun ay para sa napayapa niyang anak ba, yung may Down syndrome. No? So, ayun, kinanta ni meaningful yun sa pagkanta ni Salvador Panelo. Tas ang pinakasakit ay binatikos ni Sharon Cuneta na may personal si Sharon noon. Eh. So, pagkatapos ng incidenting yun, no? Nagkomentaryo itong si Gladys Guevara, artista na Itbulaga. So, ito yung sinabi niya. Quote unquote, Gladys Guevara. Dati, idolo ko si Sharon Cuneta. Tuwang-tuwa pa ako nang magkaroon ako ng pagkakataong makilala siya ng personal noon sa Itbulaga. Because Sharon is invited sa Itbulaga at tuwang-tuwa itong si Gladys. Nakita siya. Kaya idolo eh. Mas nauna yun sa industry si Sharon. At itong si Gladys, noong panahon ng mga year 2000, medyo nag-idolo pa rin sa mga artistang nakauna. So, nakakapanghinayang lang. At tama naman din yung isang nabasa ko. Sayang yung ilang dekadang binuo mo at pinaka-ingatang magandang imahe. Correct. Because Sharon Cuneta noon has a good image. Charming face. No? Nung panahon pa nila ni Gabby Concepcion. Maraming nag-idolo ni Sharon talaga. Sinira mo lang sa iisang nakakadiring post at negative reaction mo sa ginawang pag-awit ni Senator Panelo sa kanta na sinasabi mong dapat ipinaalam sa iyo. Tumpak. Gladys Guevara. I used to have so much respect sa iyo, Mega star ang pinatutukoy niya dito ha, si Sharon. Bilang mang-aawit din ako. Ngayon, malinaw pa sa mineral water na nakita ng lahat ang tunay mong ugali. Gladys Guevara. Okay. Nag-post si Gladys nito. Okay? Kasi naawa siya kay Salvador Panelo. Okay? Nag-idol to kay Sharon Cuneta ha. Ako rin naman is idol ko rin si Sharon noon. Pinapanood ko yung mga una kong maging akin na Don Salweta at Gabby Concepcion. So halos lahat ng mga movies ni Sharon Cuneta pinapanood ko. Pero yun lang para bang sa pagkanta lang sinasakiman, para bang grabe ka naman Sharon, namumulitika ka? O ano ba, na bahiran ka na ng
sama ng utak kay sa iyong sawa? Ba? Sana naman itong si Sharon at si Kiko mag-usap kayo as mag-asawa na before you will do something in public, you try to analyze if hindi ba kayo babatikusin. Kasi Salvador Panelo is para bang normal netizen ba na kumanta lang siya sa isang party, gathering, at kawawa si Panelo kasi emotional yung time na yun na kumanta siya para sa kanyang anak na namatay na, may Down syndrome. At saka yung panahon na buhay pa yun ay sobrang inalagaan talaga niya yung bata, love na love nila. Ngayon na wala na siya sa mundo, inaalay na yung kanta. Okay? So, si Sharon, baka nakarealize siya na mali pala yung post niyang binatikos niya si Panelo, na bakit raw kinanta na walang pahintulot. Yung post niya sa social media, tinanggal niya ngayon. Ngayon, dapat kung Sharon, anyway, alam ko namang di ka mag-apologize kay Panelo kasi sira-sira na ugali ninyo no? Na I'm just wondering guys na Sharon Cuneta before is not like, it's not the kind of Sharon I've known already. Kanang ugali. Kasi si Sharon noon sa kanyang mga guest, yung Sharon Cuneta show, meron na siyang show sa ABS-CBN. Grabe grabe mag-entertain ng mga guest niya. Talagang super love niya ang mga guest niya. I remember that time na si Vong Navarro na hindi pa masyadong sikat noon at sumayaw si Vong sa kanyang show. Talagang kahit si Vong Navarro mababa pa yung level as artista ni Vong Navarro, parang dancer pa si Vong Navarro at extra pa siya sa mga shows si Vong na komedyante at nag-perform ng sayaw si Vong sa Sharon Cuneta show. Talagang ang pagtanggap ni Sharon Cuneta noon ni Vong Navarro is talagang all out pa. Hindi niya tinuring si Vong Navarro na maliit lang na artista, hindi pa sikat masyado. Pero Sharon give the authentic and na hanggang si Vong Navarro sumikat. Kasi syempre, di ba? Sa tulong ni Sharon na boost ang personality ni Vong Navarro. So ganyan ang ugali ni Sharon noon. No, mapagbigay, hindi sakim sa kasikatan. Pero ewan ko lang kung bakit ngayon sa pagkanta lang ni Panelo parang grabe. Dahil ba to sa politika Sharon? Maitanong ko lang kasi hindi ko na naintindihan ang mga ginagawa mo. Okay? Masyado ng seryoso ang alam kong binatikos ka sa social media, pero not to the point na sa ganitong bagay ay dito ka magbuhos ng yung galit. Okay? So before you do something like this na Panelo na nangyari, try to analyze first if maganda ba itong ginagawa mo. Kasi ikaw na guys kasi you have the name already, Sharon, no? Ang nakapait nito is marami talagang humahanga sa iyo.
yung especially na yung mga dekadang mga tao na especially mga old mga kaedad mo, no? Masakit 'yan isipin sa kanila na ang kanilang inidulo pinatikos na ngayon. Okay? Sharon, you have to learn your lesson, especially this one. No? The fact that you erased that post is one way of saying na nagkamali ka. I hope you erased that one because of you realize. So, isa na lang, mag-sorry ka na lang kay Salvador Panelo. Si Salvador Panelo, pag batikos mo sa kanya, anong nasabi niya? Humingi siya ng paumanhin. Kung itong si Salvador Panelo, kung ibang tao pa yan, wala na. Binira ka na rin. Pero Salvador Panelo was very humble. He was asking for forgiveness. At the same time, pala, nanghingi na pala ng pahintulot si Salvador Panelo sa record label ng kanta. Okay? So, sampal talaga kay Sharon ang ginawa ni Panelo kahit nagpakukumbaba lang si Salvador Panelo. Okay? So, ngayon, ang tanong, anong epekto ito ngayon sa kay Kiko Pangilinan na tumakbo as Vice Presidente? Simple. Mas lalong babagsak si Kiko Pangilinan. Opinion ko to ha. Sariling analysis ko to as a normal citizen. Hindi ako political expert, analyst or ano. Nagko-komentaryo ako as a normal citizen sa Pilipinas. Okay? So, malakas talaga ang loob nitong si Gladys Guevara na nag-express sa kanyang sentimento sa ginawa ni Sharon Cuneta. I salute you, Ma'am Gladys. I hope na this will serve as a lesson to everyone. Na before tayo magbatikos, this will serve as a lesson to all the political people. Na before tayo babatikos sa kalaban natin sa politika, please filter it first kung anong pwedeng epektong mangyari nito bago kayo titira sa isang politiko. Okay? Hindi maganda. Ha? Pag ganyan. Buti na lang focus tayo sa ating mga proyekto, focus tayo sa ating mga plataforma, focus tayo sa ating ginagawa na tumutulong sa bayan because that is the basic. When you run for politics, basic is help. You help the kababayan, you help your people. Yan ang pinaka-basic. Ang politika, ang word na politika kasi is very nagigiba na talaga ang imahe ng word na politika eh. When you say politika, ang politika kasi is when you say politics, ha? Sa sarili ko tong understanding ha. Ang politika, mga politiko, pag tumakbo ka sa higher position or any position in the government, the number one ruling is you run because you are a leader. What is the meaning of being a leader? You help. Okay? Leaders should help. Me, I am also a leader in some ways. Okay? So, as a leader, uunahin ko yung aking mga members. Sa inyo naman, uunahin nyo ang taong bayan bago ang sarili ninyo. Yun lang. Okay? So, put yourself at the last, then put your members first.
bigay ka ng tulong sa kanila bago ang sarili mo. Okay? So hanggang dito na lang po sa komento ni Gladys Guevara. It's good that Sharon Cuneta already deleted the post. Ang sabihin mo na lang, Sharon, na tinanggap mong nagkamali ka. Okay? So Salvador Panelo, okay? Wag kang magpa-apekto. Continue lang what you're doing. So, guys, hanggang dito na lang. So, please subscribe to my channel. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Sa mga bagong komentaryo natin sa mga maling impormasyon, maling badat ng mga politiko. Like and share this video para kumalat ito sa atin na mga BBM supporters, not only BBM supporters, to our friends and families at sa mga kalaban ba ng ibang politiko, para makalat ito at mag-open-minded tayo, comment, then let's discuss, okay? Always think na hindi tayo perpekto. Pwede rin akong magkamali, pwede rin kayong magkamali, then magkaisa tayo sa one goal na idea na pareho tayo. Or kung hindi man tayo magkaisa sa ating mga pananaw, hindi, alam natin bawat sides kung ano ang ating mga sentimento. Okay? Hanggang dito na lang, guys. God bless always and have a great day.